amid the growing calls, even from members of the Senate to ask or order Colonel Raymond Lachica, the head of the Vice Presidential Security Group, to appear and testify before the impeachment trial court. With Colonel Lachica being by now, the most mentioned name, the most controversial person in the trial, kasi lumalabas siya at si Sara Duterte ang talagang directly involved dito sa pagnanakaw ng 612 million confidential funds, 500 sa Office of the Vice President and 112 million sa DepEd. So in view of this, this week naglabas rin ng ruling ang Armed Forces of the Philippines, or naglabas ng na press statement na they have decided to let go, to stop, to end the investigation, kasi ang bagsak nito court martial. Originally or normally very protective ang Armed Forces of the Philippines sa court martial proceedings nila. Kumbaga gusto nila kung meron man disiplinahin ang mga opisyalis nila, ay sila yun through the Judge Jago, Judge Advocate's Office ng military. Kumbaga gusto nila they discipline, they investigate, and they discipline or punish their own officials. So for a time, from last year pa ata nasimulan yung investigation, for a time andon sila nga ang gumagawa ng investigation. Yun lang, delikado dyan sa Armed Forces of the Philippines kasi may mga batang Duterte pa rin dyan, at yung Jago na susuhulan yan, yung Judge Advocate Office. Kumbaga pwede safe itong si Lachica kung masubject siya through the military court, through the court martial, under the Judge Advocate's Office, na meron rin mga taong Duterte. In fact, meron ako kumpare na ex-Jago head. At nakikita nyo ito parati na lumalaban para kay Sara, na naging general siya during the time of Duterte at head ng Jago. So kaya ngayon isa siya. Itong si General Virgil Garcia, nakikita nyo to. Kasama rito sa mga press con, sa panawagan, sa mga rallies, sa panawagan ng withdrawal of support. In fact, kasama rin sila sa nag-file ng kasong impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Yun lang, napahiya sila dahil walang congressman, kasama na si Pulong Duterte at si Omar Duterte, yung anak niya, at kahit yung anak ni Marcoleta, si Paulo Marcoleta, ang sumipot para i-endorse yung impeachment complaint. Kaya wala, umuwi na lang sila ng luhaan. Siguro meron nag-assure sa kanila, sige punta kayo, mag-file kayo doon, i-endorse namin yan. Nag-antay sila doon, nag-press con, nagpakita ng mga mali-maleta ng mga dokumento, and then yun, wala naman dumating na congressman, nag-antay sila hanggang umuwi na lang sila luhaan. So yun, dating head yun ng Judge Advocate's Office. Kasi gusto nga ng militar na meron pa rin sila independence, at pag na may kasalanan in the line of duty na hindi naman murder, hindi naman ordinary criminal covered by the revised penal code, so and similar laws ng bansa, gusto nila i-subject to court martial proceedings. So okay sana ito, pabor ito kay Lachica, pero ngayon nag-decide ang Armed Forces of the Philippines, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na, isusubo ka na namin, ipapain ka na namin sa Tigre, also known as the Office of the Ombudsman. So diyan, patay ka diyan. At big warning rin ito sa iba pang mga colonel-colonel, mga major problem na nagpagamit kay Sara Duterte diyan sa Vice Presidential Security Group. Kasama na itong si Colonel Nolasco na sumasama rin sa mga
paggawa ng mga withdrawal ng pera sa Land Bank of the Philippines and other banks. Yan, lagot kayo. Ha? Ilalaglag na kayo. Wala na kayong protection sa Armed Forces of the Philippines. You will be tried as a common criminal, under civilian agencies. Subukan na lang nila Chika gamitin yung palakasan niya dito sa ombudsman. Kakainin siya ni Boying Remulla. So sabi ng Armed Forces of the Philippines, through Colonel Frances Margaret Padilla, our AFP spokesperson, tinapos na nila yung inquiry nila sa allegations of irregularity. Lagot ka, General. Pagpilahan ka ng mga kalaban mo doon sa kulungan. Wala ka doon sa kulungan, walang colonel-colonel, private ka lang doon. Magmamano ka pa kay mayor ng Sputnik gang doon. Mano ka kay mayor. Luhot ka kay mayor, ng Sputnik. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, bahala ka na dyan. Bahala na ang ombudsman sa'yo. Kasi although ngayon, sinasabi nila na ayaw daw nila ma-duplicate yung investigation ng Office of the Ombudsman. Kasi kinasuhan na rin ito. Plunder ito, plunder. Kulong ka kaagad, Colonel La Chica. Kaya kung ako sa'yo, ikaw na mismo mag-volunteer na mag-testify at sabihin mo na yung katotohanan, i-expose mo na si Sara Duterte to make amends. At sabi pa ni Colonel Margaret Padilla, nakikita nila na mas bagay ito sa investigasyon at aksyon ng Office of the Ombudsman. Wala. Kwan ka na, pinabayaan ka na ng mga mista mo. Pinabayaan ka na, floating ka na. Wala ka ng protection sa kanila. Sabi ni Colonel Padilla, and I quote, "The inquiry regarding these allegations purported against him, we have recommended it for termination and conclusion to avoid duplication of functions." So very, very suspicious, very delicious yung timing ng announcement ito ng AFP. Kung kailan very controversial at paulit-ulit binabanggit ni Gina Acosta, na Special Disbursement Officer, at yung kay si Deputy Chief of Staff na si Lemuel Ortoño, na ang pangalan nitong sila Chika being one designated by Sara Duterte para mag-withdraw ng pera at i-disburse ang pera sa mga agents tulad ni 007 Kamote, 008 Chippy McDonald, 009 Pagong, 009 Show Me 8, 010 Show Me 8. So yan, so lahat yun lang, meron lusot ito. Binawi niya yung mga papeles na may signature siya. Kinuha niya ulit kay Acosta. Kaya ngayon maiwan sa alanganin si Sara Duterte. Siya lang, signature lang niya ang lumalabas sa mga order to withdraw the money. At sabi rin ng mga opisyales ng Office of the Vice President, puwera kay La Chica, ito rin isa pang colonel-colonel na malapit na rin makulong na si Colonel Dennis Nolasco. Colonel Dennis Nolasco ay isa rin sa mga sumasama sa mga withdrawals at nag-handle yung pera. So itong dalawa, si La Chica at si Colonel Dennis Nolasco ay pareho silang under investigation for administrative liability by the Armed Forces of the Philippines. So yan, so ito ang good news, good news dito sa issue na ito, kasi later on iba-vlog natin, medyo dineder pa nitong si La Chica na investigahan siya. So dineder pa niya na willing daw siya mag-investigate. Parang meron siyang hinahanda na bomba. Kaya lalo na mas lalo nang nag-iingat ang
prosecution team na tawagin siya.